Katatapos lang po ng isang makapangyarihang speech ni Dr. Nicolas Cocales sa 2025 Consensus Event. Sa kanyang keynote ay pinakita niya ang napakagandang future ng Pi Network. Mula po sa artificial intelligence hanggang sa isang decentralized na ecosystem na puno ng tunay na gamit sa totoong mundo. Pero teka lang, may isa pong eksperto sa altcoins na kilala bilang Dr. Altcoin ang hindi basta-basta pumayag. Naglabas po siya ng real talk na babala. Baka abutin pa ng ilang taon bago maramdaman ang totoong halaga ni Pi. Kaya sa video na ito ay isa-isahin po natin ang 7 pangunahing punto na ibinahagi ni Dr. Altcoin at ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang sinasabi ng Pi Network tungkol sa kinabukasan nito. Si Dr. Nicolas Cocales, yan, buhay na raw itong si Pi Network. Meron po siyang higit 1,000 applications na ang ginawa ngayon sa loob lamang ng kanilang ecosystem. May mga dApps or decentralized apps, may mga real-world use cases at talagang nagbubukas na raw ang tinatawag nilang mainnet open. Idinagdag pa niya na may ambisyon si Pi na gamitin ang lakas ng AI or artificial intelligence para mapalago pa ang network. Para sa marami ay exciting ito kasi ibig sabihin ay mas maraming posibilidad sa hinaharap. Pero ayon po kay Dr. Altcoin, hindi ito ganun kasimple. Yan, bakit nga ba sinasabi ni Dr. Altcoin na matatagalan pa ang Pi Network? Una po sa lahat ay sinabi ni Dr. Altcoin na kahit marami pang developers ang gumagawa ng project sa Pi, kulang pa rin. Yan, kulang pa rin po sila sa venture support arm. Ibig sabihin po niyan ay wala pa silang solid team na tumutulong sa mga developers na may funding at tamang direksyon. Kapag walang pondo at saka gabay, kahit gaano kagaling ang developer ay hindi rin ito uubra. Parang nagtatanim ka ng palay pero wala kang tubig at saka fertilizer. Kaya baka hindi rin mamunga. Ngayon is gaano ba katagal bago mapili ang mga project na karapat-dapat pondohan? Yan, ang susunod na problema ayon po kay Dr. Altcoin ay ang proseso ng pagpili ng mga projects na deserving po ng pondo or deserve na mapunduhan. Hindi ito isang linggo o isang buwan lang. Kailangan mo munang i-screen, i-review at saka i-shortlist ang mga ito. Tinatayang aabutin ito ng 6 hanggang 12 buwan bago ka makapili ng mga project na talagang may potensyal. Sunod na tanong ay kapag napili na ang project, mabilis ba ang paglabas ng pera? Kasagutan po sa katanungan na yan ay hindi rin. Kapag nakapili na ng project, hindi po agad-agad makakakuha ng pondo ang mga developers. Ayon po kay Dr. Altcoin, aabutin pa ng 3 hanggang 6 na buwan bago po ma-release ang pondo. Kung ikaw ay isang developer na umaasa sa Pi para sa sustento ng project mo, ito ay malaking delay. Magsisimula pa lang ang project mo, kalahating taon na agad ang lumipas. Yan. Ngayon ay kailan naman magiging handa ang mga dApps na may tunay na gamit? Ito na po ang isa sa pinaka-importanting punto. Ang mga decentralized apps na ginagawa ngayon, karamihan ay hindi pa raw production ready. Ayon po kay Dr. Altcoin, aabutin pa ng isa hanggang 2 taon bago makagawa ng mga dApps na talagang secure at saka may tunay na gamit. Yan, uulitin ko. Ayon kay Dr. Altcoin, aabutin daw ito ng 1 hanggang 2 taon. 1 to 2 years. Yan, bago makagawa ng mga dApps na talagang secure o safe at saka may real world na use case. Ibig sabihin, kahit gaano po excited tayo ngayon, hindi pa tayo dapat umasa na bukas ang may killer app. Yan, wag po tayong umaasa na bukas ay may killer app na kaagad itong si Pi. Ngayon is gaano po katagal bago maging kompleto ang ecosystem ng Pi Network? Ayon po kay Dr. Altcoin,
ang buong ecosystem ni Pi mula sa funding, solid infrastructure, mga world-class na apps at saka tunay na paggamit sa totoong mundo ay maaring abutin ng 2.5 2.5 taon hanggang 5 taon. Yan. Oo, tama po ang narinig ninyo, 5 taon. Hindi lang ito tungkol sa paggawa ng apps. Kailangan mo rin ng scaling, tamang marketing, user adoption, at napakalawak na coordination. Hindi ito pwedeng madaliin. Ngayon is ano naman ang mga prediction para sa presyo ni Picoin? May sinabi rin itong si Dr. Altcoin na interesting naman. Posible raw na pansamantalang tumaas si Picoin hanggang sa presyong $2 hanggang $3. Lalo na kung malista siya sa mga malalaking exchange platforms. Pero ang babala po niya ay ito raw ay speculative lamang at hindi ito dapat matured at hindi po ito dahil sa matured na ang ecosystem. Parang hype lang muna, hindi pa tunay na halaga. At sa totoo nga ay sa huling mga araw ay grabe po ang naging paggalaw ni Pi. Kaya yan, ibig pong sabihin ay talagang sobrang volatile pa rin ang galaw ng presyo ni Pi. Hindi po siya stable at delikado kung hindi ka po marunong mag-manage ng iyong risk. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Bilang mga Pinoy na mahilig sumubok ng bagong crypto projects, kailangan nating maging maingat kay Pi. Marami po sa atin ang umaasa na si Pi ang magiging susunod na Bitcoin or Ethereum. Pero sa totoo lang, wala pa itong tunay na value sa ngayon. Yan, meron po siyang value sa mga maliliit na exchanges. Pero sabi ng mga eksperto ay hindi daw po yan yung totoong value niya. Malalaman lamang po natin yung kanyang totoong value kapag nalista na siya sa mga malalaking exchanges. Yan. Ngayon kung umaasa kang yayaman ka rito kay Pi sa loob lamang ng ilang buwan, baka madismaya ka. Kasi ayon sa mga analysis ay aabutin pa raw. Yan, aabutin daw po talaga ng ilang taon bago natin maramdaman ang tunay na halaga or presyo ng Pi token at ng buong ecosystem nito. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ay maganda naman po ang vision ni Pi Network. Lalo na kung ma-achieve nila ang AI integration at ma-decentralize nila ng maayos ang ecosystem. Pero tulad po ng sinabi ni Dr. Altcoin, dapat po nating ibaba ang ating expectations. Ang mundo ng crypto ay puno po ng hype. Pero ang tunay na tagumpay ay nakasalalay sa execution at saka long-term development. Kaya kung nag-hold ka po ng Pi, okay lang yan. Pero huwag kang umasa na bukas ay milyonaryo ka na. Gamitin mo ang panahon na ito para mag-research pa, mag-diversify at saka maghanda sa mga posibleng risk. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.